Kaunay pa rin masugid na panahong naranasan ng bansa, mausap natin live mula sa Pag-asa ang kanyang weather forecaster si Fernando Cada. Good morning, Fernando. Yes, good morning sa inyo, Igan, at sa ating mga kapuso. So, itong masamang panahon, epekto to ng LPA na binabantayan natin. Oh yes po, ito po yung kahapon na bagyong si Wilma na bumaba na, no? Na yung kanyang mga hangin, kaya kinonsider na lang natin siya na isang low pressure area. Pero talagang magdudulot pa rin po ito ng mga pag-ulan, lalo na nga po dito sa may Mimaropa region. Ibig sabihin, yung bugso ng hangin niya bumaba na sa kategorya ng LPA. Oh yes po, halos less than 45 km per hour na lang po yung halos hangin na nakikita natin at base sa actual data ng mga estasyon natin sa field po ng Pag-asa Station. Ano ba to? Nahahatak yung paparating na isa pa? Hindi naman. So, hindi naman po, napakalayo pa po, no? Nasa 2,000 km pa po yun is ng eastern coast ng Pilipinas. So, napakalayo po nun. Pero ang posibilidad na maging isang malakas na bagyo, nandyan po at yun po yung ating imomonitor. Patireksyon din ng PAR. Oh, yes po. So, posible po sa araw po ng Miyerkules po ng gabi o kaya po Huwebes ng umaga, posible po itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At ang magiging pangalan niya? Ang pangalan niya po ay bagyong si Yolanda. Yolanda na. Okay, balikan ko lang si Wilma. So ano magiging lagay ng panahon natin sa susunod na 24 oras, Fernando? So sa ngayon po, asahan natin yung mga katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na pag-ulan dito po sa may Mimaropa at dito naman po sa may Western Visayas saka yung area ng Bicol region may mga light to moderate rains po. Ang Metro Manila, asahan ho natin na may mga isolated rain showers and thunderstorm. Ganyan din po yung natitirang bahagi ng ating bansa. Kailan lalabas yung LPA? So possible po dahil mabilis ang kanyang pagkilos na 30 km per hour, posible pa rin po itong mag-re-intensify o maging isang tropical depression pa rin po ito sa may West Philippine Sea at maaari nga pong sa Huwebes o Miyerkules tuloy na itong lalabas ng area of responsibility. Pero Yolanda na tayo, ubos na yata yung abakada natin eh. Ilang modify na asa natin? Ngayon po, halos ika-24 na po yung bagyo natin at i-25 po, isa na lang. Nasa talagang average na. Tapos na po yung alphabetical natin. At may handa naman po tayong auxiliary name o yung tinatawag nating pag sobrang name ng bagyo sa alphabetical, magsisimula po ulit tayo sa letter A. May isang batch pa yun, di ba? Ang pag letter A po natin, posibleng bagyo ang papangalan naman natin pagkatapos ng letter C na si Zoraida, Alamid. Yun po ang magiging kasunod na pangalan. Alamid? Yes po. Alamin natin yan. Okay. So maraming salamat sa iyo, Fernando. Maraming salamat po at good morning. Good morning, Fernando Cada, weather forecaster ng Pag-asa.